Bago ang lahat ay hayaan niyo muna akong batiin kayo ng magandang araw at naway sumainyo ang kapayapaan buhat sa ating Panginoon. Ako nga pala si Kuya Vic at nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa privilege na pinagkaloob sa akin para ma-share ko sa inyo ang aking journey of faith. Marahil, isa ako sa mga tao na naniniwala na may Diyos at isa rin ako sa mga tao na hindi ganun kalalim ang pananalig sa Diyos na pinaniniwalaan ko. Nagsisimba ako pero hindi ganun kadalas. Yung tipong ang pagpunta ko sa simbahan ay parang routine. Parang routine lang every Sunday para lang masabi na nagsisimba ako. Pag nasa simbahan naman ako, nadidistract ako sa mga tao na nagkikismisan. At kung minsan, sa preaching ng priest, dahil minsan sinasama nila ang politics sa pagsisermon. Kaya mostly, mas gusto ko pa na manood na lang ng mga preaching sa YouTube. Pero walang nagre-rema sa akin sa mga napapanood ko na preaching. At simula nang mag-abroad ako, mas lalong hindi na ako nakatin ng church. Bago ko nakilala ang Panginoong Hesus, isa lang ako, gaya ng marami na lulong sa makabundong gawain. Mataas ang aking pride at ego. Ayaw patalo sa mga bagay-bagay. Madali akong matrigger. Madali matrigger ang aking galit sa mga simpleng bagay lang. Akala ko sa sarili ko, magaling ako at matapang. Dahil nakarating ako sa posisyon ko ngayon na hindi umaasa sa iba. Ang taas din ng tingin ko sa aking sarili. At feeling ko, alam ko lahat. It's ironic dahil noong time na yon, yung maling attitude kong yon ay hindi ko pansin. Simula pa noon during my childhood, gusto ko lagi akong the best sa anumang bagay. Sa school, sa barkada. Gusto ko nag-excel ako sa mga bagay na kung saan interesado ako. Marami akong mga naging tropa since nag-aaral ako. Lalo na nung college. Karamihan sa kanila makakasabi ng kapatid. Diyan ko naranasan halos lahat ng bisyo. Pero proud ako na sabihin na kailanman di ako gumamit ng droga. Illegal na droga. Kahit na ang ilan sa mga tropa ay gumagamit ng mga ganon, hindi ako na-impluwensyahan. Marami akong nagawang kasalanan during my youth. Mga bagay na hindi ko na kayang balikan para ayusin at itama. Ang magagawa ko lang ay tumayo, tumalikod, at lumakad paakyat sa daan ng aking buhay. Fast forward, nagkapamilya na ako. At focus na ako sa pag-build ng maayos at ng magandang buhay para sa family na aking binuo. Feeling ko nasa peak na ako ng aking karir at wala na akong ibang hangad kundi matupad ang mga plano ko para sa aking family at para umuwi na for good. Hindi ko alam kung bakit, pero yung mga plans ko, ang hirap matupad. Parang yung daan sa goal ko ay bako-bako at napakaraming nakaharang. Nagka-problema ako sa company na pinagtatrabuhan ko. So, delay ang sahod at doon. Dahil doon na-stress ako. Yung mga plans ko na set aside dahil kulang ang financial resource para masustain. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipapadala kong pera para sa aking pamilya. They are dependent to me. Nagka-anxiety ako sa sobrang pag-iisip ng mga problema dahil dito ay nagkasakit ako. I am very thankful sa aking asawa dahil kahit malayo sa akin, napakalakas ng moral support niya sa akin. Pinapayuhan niya ako
kung ano ang gagawin ko dahil parang blank ako sa sarili ko kung ano ang dapat kong gawin. Pero deep inside, alam ko na pati siya ay stress. Stress na rin sa aming situation. Dahil kita ko mismo sa kanyang mukha kung gaano siya ka-stress. Ayaw lang niyang sabihin sa akin kasi baka lumalay yung situation ko dito. Dahil kasi malayo ako. Wala akong kasama ng ibang pamilya dito. Then one day, a friend called me. Ask niya kung pwede ako bisitahin. Well, hindi naman yun yung unang beses na nag-ask siya sa akin kasi years back, nag-ask siya din sa akin na mamasyal kami dito sa Lahasa at kung available ba ako tuwing Friday. At laging kong sagot sa kanya, hindi ako available dahil marami akong mga pinagkakabalahan tuwing Friday. At saka labadi ko yon, marami akong pinagkakabalahan. But this time, sabi ko sa kanya, okay bro, pasyal ka. Hindi ko din expect na may kasama siyang pastor that time. Nagkamustahan kami, and then in-invite nila ako to attend the church on Friday. Sabi ko, sige, tama ako. Sa isip ko, para mapagbigyan ko na rin ang to, para nag-invite sa akin, atin ako one time. Yung unang atin ko sa gawain, parang naramdaman ko na agad ang presensya ng Panginoon. Parang ang spirit ko ay uhaw na uhaw sa mga salita ng Panginoon. Yung stress ko at anxiety parang nabawasan konti. Pero ang kalaban talaga ay maraming paraan para pigilan ka, para hindi ka mapalapit sa ating Panginoon. Every time na ini-invite ako para magpunta sa church, sumasama ang pakiramdam ko. Yung stress at anxiety ko na na-lift up saglit, last na matin ako is parang bumalik at parang dumubli pang bigat. Kaya lagi akong tumatanggi kapag ini-invite ako. Hindi din naman nawawala ang stress ko at anxiety ko. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay binisita ako ng tropa. At nagulat ako, kasama niya halos lahat ng mga kapatid sa pananampalataya, maging ang aming lead pastor ng church, ating pastor again. Nagulat ako at natuwa sa ginawa nila dahil sa isip-isip ko, hindi pala ako nag-iisa. Marami pala akong kapamilya dito. Pinapayuhan nila ako na maging mahinahon at manalangin lagi sa ating Panginoon. Dahil walang imposible sa Kanya, lahat kaya niyang gawin. Sabi ko, atin ako ng church pag magaling na ako. And days later, nagpunta ako sa isang clinic sa Hubo para sa aking follow-up check-up. At sa hindi naasahang pagkakataon, ay natatandaan ko din si Pastor Glenda kasama si Pastor Tom doon sa clinic. Sa coincidence. Sabi sa akin ni Pastora natin ako sa church. Nag-alangan akong magsabi ng oo. Dahil that time, masama pa rin ang paramdamin. Inubo mo talaga ako at sa sakit ng lalamunan ko. Pero sabi ko, oo, aatin ako. Really, God moves in unexpected ways. Sa lagi kong pag-atin sa church, lumalim ang pananalig ko sa ating Panginoon. Nawala na ang stress at anxiety ko nang hindi ko namamalayan. God will do it. God may realize nang lahat ng meron ako ay galing sa Kanya. Kung ano man ako ngayon, kung nasaan man ako ngayon, hindi ko ito nakuha o naabot ng sarili ko. Ito ay dahil binigay niya sa akin ng lahat. Ito ay galing sa Kanyang habag at biyaya. I was baptized and I surrendered everything to our Lord Jesus Christ, as I have found His kingdom in my heart. I learned a valuable lesson na tayo hindi dapat masyadong exposed sa mundo. Mga naririnig at nakikita natin sa mundo ay parang basura sa ating katawan.
sa ating puso at isip. At sa katagalan, ay ito ang pagpapahina sa atin. Dapat lagi tayong nakikinig ng mga salita ng Panginoon. Lagi tayong magbasa ng kanyang mga salita at huwag nating hayaang mauwaw ang ating espiritu. Lubos ang aking pasasalamat sa ating Panginoon sa pagsugo niya sa aking kapatid na si Brother Dexter. Kabilang na din si Pastor Arman at Pastor Glenda at sa buong PGWM family na nagbigay daan para sa aking makilala ang ating Panginoong Hesus. Akin ding pinasasalamatan ng aking asawa sa kanyang murang support na magpatuloy ako sa pananampalataya. Hindi na ako masyadong apektado ng anxiety at stress sa buhay. Pero bilang isang tao, nakakaranas pa rin ako ng mga problema at alam ko naman na andyan lang yan lagi at hindi nawawala. Pero mas malakas na ako ngayon kaysa dati. Alam kong hindi na ako nag-iisa. Andyan lagi ang Panginoon kasama ko. He told me na walang pagsubok na hindi ko kayang lampasan. Dahil walang pagsubok na mas mabigat pa sa hindi ko kayang malabanan. Narealize ko na siguro hindi tinupad ng Panginoon yung mga plans ko dahil may mas maganda siyang plan para sa akin. Dahil doon ay nakilala ko siya at napalapit ako sa Kanya. Binago ako ng Panginoon ang aking buhay. Kung dati ang sarili ko ang aking inaangat, hindi na ngayon. Ang Panginoong Hesus lang ang aking tinataas. I owe everything to Him. My very existence was a grace from Him. Hindi ko man malaman sa ngayon kung ano ang aking purpose bilang isang mananampalataya. Alam ko, may plano siya sa akin. Sabi nga niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Mga kapatid, nakarinig ba kayo sa live testimony ko? Kapatid, kung ikaw man ay nakaranas ng pagsubok, kahirapan sa buhay, anxiety o pagkatakot, o di kaya piling mo nawawala ka at gusto mong maitama ang iyong gawa. Huwag mong suluhin, kapatid. Lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Buksan mo ang iyong puso at papasukin mo siya. Hindi pa uli ang lahat. Siya ay laging bukas sa mga naghahanap sa Kanya. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya sa Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Magtiwala tayo sa Kanyang pangako dahil ang Panginoong Hesus ay tapat at hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po at dito na po tatapos ang aking live testimony. To God be the glory. Praise God. Praise God. Ito po ang ibigay sa inyo, Lord, Kuya Vic, sa John 16, verse 33. Sinabi po ito sa inyo upang sa inyong pagkipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdanas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, ngunit tibayin ninyo ang iyong loob na tagumpayan ko ang sanlibutan. Amen. Isipin po natin, mga kapatid, no? Kung kasama natin ang Diyos, talagang normal lang tayo na magkaroon ng kapighatian kasi ang Panginoong Hesus nga nagkaroon din ng kapighatian sa buhay. Amen? Sabi nga sa Matthew 6 verse 34, "So do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care itself. It's deep enough trouble of its own." Sabi nga sa Tagalog, "Kaya huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang
bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin na bawat araw. Amen? Hallelujah. Sabi nga, yung kahapon ay story, yung bukas mystery, ngayon ay gift mo kasi buhay ka. Amen? Hallelujah. Amen? Yung isa pa si Kuya Zim. Amen? Hallelujah. Actually, hindi ako nakaready. Hello. Yan. Ito po ulit. Blessed morning po ulit sa lahat. Bago ang lahat, papurihan po ulit. Ngayon ako naman po ang magbabahagi sa inyo ng aking life testimony. Para po sa lahat, ako po si General Gita, Kuya Jem, para sa isang asawa at ama na may 2 anak. Lumaki ako na bilang Katoliko at naging isang sakristan. Naging sakristan ako from grade 3 hanggang 2nd year high school. Bata pa lamang ako, exposed na ako sa simbahan at sa mga gawaing pang-reliyon. Ngunit kahit malapit ako sa reliyon, hindi ko pa tunay na nakikilala si Jesus ng personal. Dumating din sa buhay ko, fast forward, dumating din sa buhay ko ang panahon na palayo ako sa Diyos. Naging miyembro ako ng banda. Hindi ito yung banda na amateur band. Professional band ako. Siguro sa iba sa inyo nakakilala yung mga bandang Slapshot. Yung member nun is member din namin at kasabayan namin ng mga parochial. Hindi ko to sinasabi dahil proud ako. Siguro yung time na yun yung nararamdaman ko. Kasi bilang banda at naging professional band ka, parang lahat, yun yung iniing ng lahat ng banda. Makatugtog ka sa Club Thread, lahat ng mga sikat na clubs during that time. Dumating pa sa, wala na to sa script ko, dumating din sa time na yung nagsisik kami na, kasi the more na underground ka sa music, the more na parang yung mas gusto mo is yung minamak ng musika. Dumating kami sa punto na gumagamit na kami ng Satanic Bible that time. Yes. Gumagamit na kami nun. Ang gusto namin, kaya nga ang pangalan ng banda namin is Abaddon, siya sa Beast. Makikita niyo siya sa Revelation. Yes. So, lahat ng mga kanta namin is about mocking God directly. Proud ba ako? Hindi. Siguro ng mga panahon nga na yun, talagang proud ako dahil yung mga palakpak at saka yung mga appreciation ng mga kapwa mo banda. Masarap sa pakiramdam. Pero ngayon, kung babalikan ko yung buhay ko ngayon, yun yung siguro gusto kong i-delete na naging part ng buhay ko. Gusto ko siyang i-delete kasi nagsisisi ako dahil kung gaano kabuti si Lord sa akin, pero yun pa yung nagawa ko sa Kanya. Alam mo yun, yung parang imbis na nakikita ko ngayon kung yung talento na binigay niya sa akin, ginamit ko sa iba, na pwede ko naman palang gamitin sa pagpupuri sa Kanya. Kaya isa yun sa mga kumaga parang promise ko sa pag graduate ako ng NBS, magpapagamit ako sa Kanya sa ministry. Kasi yung talento binigay niya sa akin, gusto kong gamitin para patuloyin. At hindi lang po yun. Siguro isa lang po yun sa naging kasalanan ko. O tinutuloy kong kasalanan sa kanya. Hindi ko na rin mabilang kasi kung sa 10 Commandments, baka halos mapuno ko na yun. Siguro hindi lang, ang silang hindi ko nagawa din pumatay ng tao. Opo, totoo po yun. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para pero sinasabi ko to sa inyo kasi nabuhay ako. Nabuhay ako nun sa makamundo. Kumbaga parang ako yung definition ng yung ngayon na bilang Christian yun yung iniiwasan natin.
namumuhay tayo sa mga mundo. Pero lahat yung kasi naranasan ko during that time. Noong akala ko normal lang ang lahat, akala ko masaya ako, pero sa totoo lang may kulang sa puso ko. Kasi paulit-ulit lang yung naging life patterns ko. Paulit-ulit lang yung takbo ng buhay ko. May panahong nasa taas, may panahong bagsak, pero walang malinaw na direksyon at tunay na kapayapaan. Hanggang dumating yung bago ko mapunta rito sa PGWM. Dito ko kasi naramdaman yung bigat na parang natakot ako na pakiramdam ko kasi makukulong na ako that time dahil dun sa problema ko sa previous employer ko. Every day hindi ko alam kung anong gagawin ko. Every day nagro-rosary. Kabisado ko rosary. Nagro-rosary ako lahat. Talagang ginagawa ko na. Pero bakit gano'n? Hanggang maraming salamat kay Lord kasi ginamit ko si Kuya Roland kasi naging kasama ko siya sa flat. So parang doon nag-start yung lahat ng journey ko. Kasi nakita ko siya na nagpa-Bible study. So doon nagsimula yung journey ko papunta ng Christianity dito sa PGW. At hindi ko na yun tinigilan talaga. Kahit kay Pastor Noel, alam niyo yun na since the very beginning na nagalan ako, hindi na ako tumigil dito. Nagtuloy-tuloy ako. Siguro ito na lang mga later part na kasi bago ako sa trabaho, kaya hindi pa ako talaga mga pamilya, mga host. Ayun, doon ko naramdaman kasi na wala na akong control sa buhay ko. Sa gitna ng takot, pagod, kaguluhan, doon ako nagsimulang sumigaw sa Diyos. At doon ko naranasan si Jesus. Hindi niya ako inusgahan dahil sa nakaraan ko. Hindi niya ako itinaboy kahit marami akong pagkakamali at kasalanan. Sa halip, niyakap ako ni Lord ng kanyang biyaya at pagmamahal. Dinala niya ako rito sa Proclaim Jesus in the World Ministry. Kung saan ko mas nakilala ang Panginoon bilang isang personal na Lord at Savior. Tinanggap ko si Kristo sa buhay ko bilang born-again Christian at nagpabautismo bilang simbolo ng bagong buhay na tinanggap ko mula sa Kanya. Hindi naging perpekto ang buhay ko matapos kong sumunod kay Jesus. May mga problema pa rin. May mga pagsubok pa rin. Pero napakalaking bahagi. Napakalaking kaibahan. Ngayon dahil may kapayapaan ako sa puso. Hindi na ako naglalakad mag-isa. Alam kong kasama ko ang Panginoon sa bawat laban ng buhay. Dati hinahanap ko yung kasiyahan ng mundo. Pero kay Jesus ko natagpuan yung tunay na pagmamahal at kapayapaan at kahulugan ng buhay. Binago niya hindi lamang ang direksyon ko, kundi pati ang puso ko. Sa lahat ng mga kasama ko rito, isa lang natutunan ko about Christianity. Christianity is not about me. It's not about you. It's not about us. It's about Jesus and what He did for us. Sa lahat ng mga kasama ko dito na hindi pa tumatanggap kay Jesus as your Lord and Savior, hindi pa po huli ang lahat. Pero tomorrow might be too late. Huwag mong hintayin na maubos ka bago ka lumapit sa Kanya. Huwag mong hintayin na masira ang lahat bago mo siya tawagan. Dahil habang buhay, may pag-asa. Ngunit tandaan natin, maaari na hindi na dumating yung bukas na yun. Si Jesus
ay buhay. Siya ay nagmamahal at siya ay naghihintay sa iyo. Kung ako na dating naligaw, nagkamali at namuhay ng malayo sa Diyos, ay binigyan niya ng panibagong simula. Naniniwala akong kaya ka rin niyang baguhin. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo bago lumapit kay Jesus. Lumapit ka lang ng totoo at may pagpapakumbaba. At siya na mismo ang gagalaw sa buhay mo. Ang kapayapaang matagal mong hinahanap sa mundo ay matatagpuan lamang sa Kanya. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap siya ng pusong handang sumurrender o magsuko at magtiwala sa Kanya. Kung darating, ngayon ang tanong ko sa inyo is, kung darating ang araw na nawala ang lahat sa buhay mo, pera, trabaho, kaibigan, posisyon, at mga bagay na pinanghahawakan mo ngayon, sino o ano ang matitira na magiging sandigan mo? At kung totoo na si Jesus ang daan, katotohanan at buhay, handa ka bang buksan ng puso? At bigyan siya ng pagkakataong baguhin ang buhay mo tulad ng pagbabagong ginawa niya sa akin. Ayun po ang mga kapatid. Ang life journey ko at life testimony ko from being a sacristan, nawala sa landas, at ngayon muli bumabalik sa ating Panginoon. Kaya sa lahat, paanyaya ko po sa inyo. Kung hindi pa kayo tumatanggap, tomorrow natin tulad. Praise God po, papurihin po natin. Praise God. Praise. Praise God, hallelujah. Ito po ang may bugay sa ni Lord. Kuya Zim, sa Deuteronomio 20 verse 4, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makipaglaban para sa inyo. At pag pagtatagumpayin ka niya. Amen. Sabi nga sa Ephesians 6 verse 12, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makatagal kayo sa pagpaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang matapos ang labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Si Kuya Chris. Amen. Praise God.